Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Hindi na mapipigilan ay bagong taon na mamayang hating gabi. Nasa 4 na oras na lang yata ay darating na ang bagong taon na dala ang napakalaking pag-asa, lalo na sa ating mga treasure hunters. Malaking pag-asa ang dala nitong ah, Year of the Horse. At hindi lang kabayo, kundi fire horse. Ibig sabihin, mapusok, adventurer, matapang, at ito yung ah, mahilig sa risk, calculated risk na karakter ng isang fire red horse. Migdat, fire horse. Red horse na naisip ko eh. Mamaya inom yata ko eh. Again. Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Hindi na mapipigilan. Year of the Fire Horse na mamayang hating gabi. New Year na dala ang pag-asa 2026. Kahit na medyo matamblay ang ating bagong taon, ay kailangan din natin na pasiglahin ito at i-welcome ito ng masaya at punong-puno ng pag-asa. Kahit na wala tayong pera ay isipin na lang natin na ano tayo, prosperous, abundant at maraming wealth, di ba? Kasi kung anong umpisa ng pag-welcome mo sa swerte ay dapat maganda ang pag-welcome nito at hindi ka magiging malungkutin kasi aalis ang swerte ayon sa mga matatanda. Alright, so bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa nating mga treasure hunters. Siya nga pala, mayroon palang nakakuha dito sa lugar ko eh. Sa isla pa rin, sa loob ng isang maliit na kuweba, ay plastic na kahon. Make that parang plastic siya, brittle. Ay na-discover ng kaibigan ko rin doon sa isla na dalawa pala yun, dalawang maliit na kuweba. Pinasakan lang ng bato sa tabing dagat yun. At nandun nga, bakat ng mga gold bars sa parang baterya na box, kasing laki ng baterya ng truck. Kaya meron na namang pinalad bago nagtapos ang taong 2025. Kaya wag mawala ng pag-asa mga ka-TH kasi darating din yan. Ang importante, huwag tayong tumigil. Don't stop chasing for the golden dreams. Kasi kung titigil ka, ay walang mangyari, di ba? Patuloy lamang ang buhay. Alright, meron tayong ditong balikan na nangyari pala sa Davao del Norte. Ay meron palang kuweba. Make that tunnel, man-made tunnel ng Hapon na nadiskubre noong 1980s. At ito'y naglalaman ng malaking deposito na treasure vault. Meron daw treasure vault at mga Cambodian gold bars ang nakukuha at ang bigat ng mga Cambodian gold bars na nakuha doon ay 15 kilograms bawat isa. At malaking treasure yun kasi treasure vault. Merong treasure vault ng isang general sa ilalim ng loob ng tunnel. Kaya ito atin tungayan merong nag-vlog nito na isang foreigner na bumisita doon. Atin tunghayan ang kanyang tour sa loob mismo ng kuweba na yan. Sa Davao, malapit daw sa Davao City. Kaya anong Davao ba yan? Del Norte ba yan? So ito ang video atin panoorin. So ito, Davao Tunnel, merong Cambodian gold. Totoo nga. Totoo pala yung Cambodian gold bars kasi dito nga nakuha. So ito yung Japanese tunnel oh. Merong mga yung nakita nyo kanina ito, merong sundalo diyan na estatwa na lang yan eh. Parang ano lang to, parang nilagyan nila kung anong laman ng tunnel noon. So meron ngang mga headquarters diyan, merong kulungan at nandyan ang treasure vault. So ito na, atin napakinggan ang tour guide, itong nagsasalita.
Ayan. As you can see, this one there's birds. Swallows. You know the bird expenses sa Raiba? The bird expenses sa Raiba will mix into the leaf soup except for the birds. So all of the structure is still original except the floor here. The use of the tunnel during the transportation during the World War II days is military base and also a garrison and transportation. 7 kilometers before, but we have only 150 meters now because the oil is being rented and it's pricey. When they opened 2005, they acquired the property, all of the pier structure. Okay, so itong tunnel pala na to ay napakahaba pala nito noon. Pero dahil sa parang nirepair yan at ang ibang portion yan ay nag-bar down na, ang may-ari daw ng lupa doon sa unahan ay ayaw pumayag na isama dito sa tour ang tunnel na nandun sakop sa kanilang lupain. So bali dalawang may-ari ng bundok na yan at isa nga itong Jack Ridge yata to, Jack Ridge sa Davao. Saan ba yan? Mataas yan na bundok eh, kaya nga tinatawag ridge, Jack Ridge. Palagay ko foreigner ang ang nakabili ng lupa at foreigner din yung nagtayo ng resort. Eh kung foreigner baka binili niya para kunin yung di ba? At saka nang nakabingo ay ginawa niyang resort ang bundok. Kasi alam niyang istorya diyan eh. So ito na nga, ito talaga yung hindi to ginalaw na hindi binago ang disenyo ng tunnel, talagang ganyan mga ka-TH ang tunnel ng Hapon. Naka-arko yung kisame, naka-arko. At made of piko and chisel. At ang nagtrabaho niyan ay mga Filipino POWs, mga prisoners of war. Halo yan, Pilipino at Amerikano at British. Pinagtrabaho ng mga Hapon, kaya ang Hapon libre sa di ba, sa labor sa paggawa ng kanilang taguan ng mga tunnel. So ito patuloy tayo, maganda na makita nyo talaga kung ano ang itsura ng Japanese War Tunnel. Kasi lang tayo, sabi-sabi lang tayo na tunnel ng Hapon to. Ang tunnel ng Hapon ay maganda ang pagkagawa. Hindi yung basta lang makapasok ang tao na masikip, hindi ganun. Ganito talaga ang tunnel ng Hapon, mga ka-TH. So kung makatagpo kayo ng tunnel ng Hapon, na war tunnel, ay pwedeng makalakad, pwedeng maglakad, pwedeng tatayo ang isang sundalo. So kung yung napasok niyo na tunnel na maliit, hindi yung tunnel ng Hapon. Baka lang yun, natural form tunnel. Okay, so patuloy tayo. I have only 150 meters from the building because somebody owns the land and they cannot give the right access. And there's a way going out here. So ito na. There's some gold bars because they found a real gold bars here. It's coming from Cambodia. They stayed, they put here. Oh, ayan And almost. Oops, okay, nandiyan. Cambodian gold bars yan ha. Ganyan kalalaki daw at gumawa sila ng mga replika, 15 kilograms daw, 15 kilograms ang bawat isa ng mga Cambodian gold bars na yan, mga ka-TH. Ayan So dito na portion sa unahan konti yung treasure vault, yung nilalagyan. So ito nga, merong rebulto diyan, merong estatwa diyan na nagbibilang ng ginto. So we take this one, we are rich. Also ask if we get that one, the original. Okay, pictures here. Because take nothing but pictures and memories to say that person. So meron pa palang golden Buddha diyan Ewan ko lang kung golden o gilded or bronze. Marami kasing bronze na Buddha Hindi lahat ng golden Buddha ay gold. Meron lang gilded or parang gold plated. At meron ding bronze lang talaga na tinatawag na golden Buddha. Yung kay Rogelio Rojas, ewan ko lang kung talagang purong gold yun. Kasi alam naman natin ang mga estatwa sa Cambodia, hindi purong gold yung mga estatwa.
Tinatawag lang yun na gilded Buddha, parang binalot lang siya ng manipis na ginto. Pero ginto pa rin yung binalot, di ba? So golden Buddha. So ito dito pala na portion, mayroong golden Buddha at mayroong ding portion na naroon yung treasure vault. At mayroong silda diyan, parang cell na nagbibilang yung isang ng nanakaw nila, nagbibilang ng coins at mga gold bars. So patuloy tayo. And this is the one that they use for drinking. The water, it's a spring water, goes right here, and we have automatic pump so that we can the flood. Change that part of the fantasy science magic. Hi, people. Yes, I'm going to be guys as well. Take a picture. This is the lower part, that's why we have the helmet. And always drippings of the water are here, the spring and also the crystal water. It's coming from the rain. Ayan, so kung napansin nyo, mga katiit, sanga-sanga siya. Meron siyang parang crossing, merong nagway, at saka meron pa siyang pababa, kasi sinabi ng guide na merong pababa. So merong hagdan. Meron naman talaga yan. Ang mga Japanese tunnel ay hindi lang lumiliko, pababa din siya. Pero hindi siya paakyat kasi kung pupunta ng taas ay manipis na yung lupa, baka guguho pa. Kaya ang tunnel ng Hapon ay pababa ng pababa, palalim ng palalim hanggang umabot sa bedrock. Ang bedrock ang hangganan ng paggawa ng tunnel ng Hapon. Kapag bedrock na, siyempre matigas na yun, hindi na yung ginagalaw. Ang Hapon ay isa sa pinakamagaling na gumawa ng mga tunnel, yung kanilang engineering brigade. Dahil alam nila ang lalim ng layer ng lupa na stable, na hindi gumuguho. Kaya hanggang ngayon, 80 years ago, ay hindi pa rin, karamihan ng tunnel ng Hapon ay mapapasok pa rin, hindi gumuguho. Ang gumuguho lang diyan ay mga entrance dahil sinadya talaga ng Hapon na isarado yung mga entrance. Kapag meron silang iniwan ng mga ginto sa tunnel, pinasabog nila yung bukana, yung entrance ng tunnel. Pero kapag wala silang itinago, pinabayaan nila yan na bukas. Bukas ang entrance. Ibig sabihin kapag bukas, walang tinatago ang Hapon dyan. Mga katiyats, delikado yan kung bukas. Pwedeng merong mga landmines or booby traps sa loob na para sa giyera noong World War II na hindi pa sumasabog. Merong mga ganun na mga hindi pa rin sumasabog na mga landmines. Hanggang sa ngayon sa Vietnam, marami pang sumasabog saka sa Cambodia. At matagal na yun, 1950s na giyera sa Vietnam, ay ang daming landmines na sumasabog hanggang ngayon. Kaya delikadong pumasok mga katit sa kuweba na bukas na or itong water tunnel ng Hapon. Delikado kapag bukas, baka merong mga landmines na naiwan. Kahit kasi matagal, waterproof kasi yan Kahit matagal, ang landmines ay sumasabog pa rin. Okay, balik tayo sa video. Courtesy ng sino ba itong? Pariner to Kanyang channel ay parang isa lang ang upload Parang ito lang. Okay, patuloy tayo. Just before we go. How do you make this tunnel? Japanese or Filipino? It's a Filipino Christmas water. Yeah. Yeah. But but the soldier. We're soldiers. Filipino, but the Filipino soldier. We know the police and Oh, ito yung sinabi ko na nagbibilang na isang opisyal ng Hapon. Nagbibilang ng mga silver coins, copper coins, binubukod yung mga silver kasi mahal at mga gold bars at alahas, ayan So ito na area, diyan nakatalaga yung nagsusorting siya ng mga pinagbubukod niya yung ginto, alahas, sabihin natin mga relo, na Rolex, marami noon mga copper coins, kahit mga coins talagang pinagnanakaw ng mga Hapon, barilis ng mga coins. Karamihan kasi ng coins noon ay silver kasi kaya mahal ang
ang silver coins ng World War II kapag naimbintan nyo siguro nasa 200 ang isa niyan. Kaya pera pa rin yan. Kayamanan, mga ka-TH. Okay, tapusin na natin ang video. Ayan o, grabe. Dami. This one, they decided to build a hotel in 2005. So they the hotel, Okay, so yan lang ang ating tour sa totoong Japanese war tunnel na mayroong na-recover na Cambodian gold bars. Marami daw kasi treasure vault eh. Isang vault ng gold bars ang na-recover dyan. Duda ko baka yung bumili ng bundok eh na nagtayo ng Jack Ridge sa Davao. Sino bang taga-Davao dyan, mga ka-TH? Paki-comment na lang kung nakapunta kayo dito sa Jack Ridge at kung totoo ba na merong nakuhang napakalaking kayamanan dyan sa tunnel na yan. Alright, so ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at sa aking mga avid followers mula pa noon 2019 ay mayroon pa rin nanatili na narito sa channel nagko-comment. Maraming salamat sa lahat. Sana ay swertihin na ako ngayong 2026 kasi meron akong magandang site. At kapag swertihin ako, alam nyo na magpaparapol ako ng buwan-buwan na kapag swertihin tayo sa treasure hunting. Alright, ako'y magpaalam na. Happy year 2026 sa lahat at sana ay itong mahanap na natin ang ating minimiting swerte sa taong Year of the Fire Horse. Hanggang sa muli, love and peace, not war. Paalam.